Saan nga po ba tayo nabubuhay? Nabubuhay po ba tayo para sa ating sarili o nabubuhay tayo para sa Panginoon? Sabi nga doon sa talata sa Biblia, kung ikaw ay nabubuhay, dapat daw mabuhay ka para sa Panginoon. Kung mamatay ka para sa Panginoon. Yun ang sinasabi ng ating banal na kasulatan. Dito sa ating teksto, mayroong mga tao na pinili ang mabuhay para sa kanilang mga sarili. Katulad ni Haring Herodes, nabuhay siya para sa pleasure, sa magang buhay. Si Herodias naman ay nabuhay siya para sa kapangyarihan. At yung kanilang anak ay nabuhay para sa leisure and pleasure. At ang panghuli, si John the Baptist, namatay siya o nabuhay siya at namatay para sa ating Panginoon. Yun ang naging buhay ni John the Baptist. Dito sa ating teksto ay ipinahayag ang Panginoon bilang si John the Baptist. Bakit kaya pinahayag ito ni Herodes? Sino po ba si Herodes? Si Herodes po yung taong naligalig nung isinilang yung Panginoong Jesucristo. Si Herodes po yung nagutos na patayin ang mga bata nung panahon na isinilang ating Panginoon. At si Herodes ang kumuha ng asawa ng kanyang kapatid at ginawa niyang asawa. At si Herodes, sa talata natin ngayon, ay naliligalig dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Yan po si Herodes. Ang kanyang buhay, bagamat napaka marangya at masagana, nandun lagi ang pagkaligalig o kawalan ng kapayapaan. At ang sabi niya, nung mabalitaan niya lahat ng ginagawa ng ating Panginoon Jesucristo, ay sinabi niya, nabuhay si John the Baptist. Nang mabalitaan niya, napakaraming ginagawang himala ang Panginoong Jesucristo, nakapagpapagaliling, nakapagbubuhay ng mga patay. Sinabi niya na nabuhay na maguli si John the Baptist. Sabagat hindi lingid sa atin at sa talata nating binasa, si Herodes ay nagagalak na makapakinig ng mga ipinapangaral ni John the Baptist. Tuwang-tuwa siya kapag naririnig niya na nangangaral si John the Baptist. Tuwang-tuwa siya. Good listener po siya. At kahit, sabi sa Biblia, kahit na siya'y tinatamaan, gustong-gusto niyang naririnig ang si John the Baptist na nangangaral sa kanya. Pero, katulad ng maraming mga Kristiyano ngayon, si Herodes ay nanatiling tagapakinig. Nakikinig lang siya ng salita ng Diyos. Hindi niya ito ina-apply at ginagawa sa kanyang buhay. Katulad ng sinasabi ni John the Baptist, hindi makatuwid na kunin mo ang asawa ng iyong kapatid. Hindi niya magawang ituwid yung pagkakamali na yun. Ang isoli o ibalik si Herodias sa kanyang kapatid. Good listener lang po siya, pero hindi siya good sa paggawa ng mga bagay na kinagigiliwan niyang pakinggan. Kanya nga, dahil gustong-gusto niya na si John the Baptist ay pinakikinggan, ay siya yung ipinahayag niya na nabuhay na maguli. Nabuhay na maguli si John the Baptist, kahit na si John the Baptist
ay hindi gumawa ng mga himala nung panahon na yon. Ang ginawa lang niya, nangaral siya, nagbautismo siya sa tubig, natanda ng pagsisisi. No. Pinahayag yung ng mga tao, dapat talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pero dito sa talata ay nagpapahayag si Herodes na si Jesus daw ay si John Lee Baptist. No. Siguro medyo mayroong guilty sa kanyang puso sapagkat siya ang naging dahilan ng kamatayan ng kanyang gustong pinakikinggan, si John Lee Baptist. At sinabi ko, yung isa naman, yung kanyang naging kabit, o yung asawa ng kanyang kapatid na kinuha niyang naging asawa, ay mailigin sa kapangyarihan, laging kapangyarihan ng kanyang nasa isip. Kanya nga iniwan niya yung kanyang asawa at sumama siya kay Herodes upang magkaroon siya ng kapangyarihan. At ito ang dahilan kung bakit iniwan niya yung kanyang asawa, upang magkaroon ng kapangyarihan. Kanya nga pag narinig niya yung pangaral ni John Lee Baptist, nagkimkim siya ng galit sa kanyang puso. No? At para bang yung kung panahon natin ngayon, nagsisermon si pastor. Si pastor, ako ang pinatatamaan. No? Pagdating ng church conference, gagawa ako ng paraan para malipat siya. Parang ganun po yung tinutukoy. No? Maibigin sa kapangyarihan at ginagawa niya lahat ng bagay para sa kapangyarihan. Kanya nga, nung nagkaroon siya ng pagkakataon upang mangyari ang kanyang ibig na ipapatay, pinahuli, pinapatay si John Lee Baptist, no? Ay ginawa niya ito at di niya pinalampas yung panahon at oras. Ipinapatay niya si John Lee Baptist upang mapangalagaan ang kanyang kalagayan at sa buhay. At yung anak naman, na leisure and pleasure, no? Ay sinabi lang ng nanay, hiningi na. Ang gusto ko, sabi niya, ay ang ulo ni John Lee Baptist. Parang napakadali ng buhay. Ano po? Nay, ano ba yung gusto mo? Sabi ni Herodes, kahit nakalahati ng aking kayamanan, ibibigay ko sa iyo. At hindi lamang ibinigay ito, kundi ipinangako. Pero, ano ang kanyang pinili? Yung utos ng nanay. No? Hingin mo yung ulo ni Herodes, ay ni John Lee Baptist. Tingnan po natin yung tatlong na ito. Sila'y nabubuhay para sa kanilang mga sarili. Hindi ka tagasunod ng kalooban at utos ng Diyos. Ano po yung nakikita natin na napakalaga dito sa ating teksto? Unang-una, huwag manatili na tayo'y tagapakinig lang, nakikinig lang ng salita ng Diyos. Kasi po, yung mga tagapakinig lang, papasok dito, lalabas doon. Naho. Sino po yung tagapakinig lang dito? Taas ang kamay. Yan. Wala naman. Di po ba? Kasi ang Kristiyano, hindi siya dapat tagapakinig. Kung hindi, ito'y ipinamumuhay niya. Yung bawat salita na kanyang narinig. Hindi lamang ipinamumuhay, kundi ibinabahagi sa kanyang pamilya. Kasi importante po, yung mga kasama sa buhay, sapagkat yung mga kasama sa buhay, sila po ang magdadala o lalong magpapasulong ng ating buhay spiritual. Maraming mga Kristiyano, hindi nila nadala yung kanilang mga anak, yung kanilang kapamilya, no? Bagdang huli, dahil hindi nila nadala yung kanilang pamilya, ito ang nagpapahina ng kanilang buhay spiritual. Bakit? Hindi nila nadala eh. Di po ba? Pag uwi sa bahay, pagkatapos magsimba, tatatdan yung anak, lasing. Di po ba? May problema yung kanyang mga anak. At ito ang laging nagbibigay ng kainaan sa kanyang buhay
spiritual. Kaya mag-iingat tayo, no? Huwag lang tayong tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi gawin natin, ipamuhay natin yung salita ng Diyos. Noong unang panahon po, no? Yung panahon na John the Baptist, after po na pinag-usapan yung salita ng Diyos, ng mga tao po ay isinasagawa nila ito. No po. At ganon din ng panahon ni Pastor Padang, Reverend Padang, mayroon silang grupo noon, no, na ikwento niya sa amin, no, yung kanilang napag-aralan na salita, ito'y kanilang ipinamumuhay. Kanya pag nagkita-kita sila, after na ito'y kanilang ipinamuhay, sila'y nag-uusap, pinagte-testimony, ano ba yung naranasan mo dito sa salita ng Diyos. Mahalaga po kayo Mahalaga yung ating naranasan sa salita ng ating Panginoon. Yun yung mga testimony, patotoo natin na ang salita ng Diyos ay mayroong kapangyarihan sa ating mga buhay. Katulad po ng mga nagkaroon ng problema, nasolusyonan yung kanilang problema, nakita nila na napakabuti at napaka mapagmahal ng Diyos. No? Yun ang napakaganda na ginagawa natin ang ating mga napapakinggan. Pangalawa, huwag tayong basta-basta magbibitiw ng salita. Ang sabi sa Biblia, huwag kayong susumpa. No? Huwag kayong susumpa. Kung oo, oo. Kung hindi, hindi. Huwag na ninyong dagdagan sapagkat ang idararagdag dito ay maaring magdulot sa inyo ng kasalanan. Si Herodes ay hindi lang nagsalita, kundi siya'y nangako na ibibigay ang kahilingan ng anak ni Herodias. Dire niya, nangako, no? Yung pangako ng hari ay dapat tinutupad. Alam niya yun. At tayo din, mga kapatid, huwag tayong basta-basta magbibitiw ng salita at lalong-lalo na kung lalagyan pa natin ito ng pangako. Kung hindi mo kaya, huwag kang mangako. Sabihin mo, titingnan ko kung magagawa ko. Huwag mong sabihin, ipinapangako ko sa iyo. No. Kundi ay iwasan natin ang mga bagay na yun. Alam niyo kung sino yung laging mahilig mangako? Yung pong mahilig sa utang. Yung pagka makautang lang, ipapangako yung pinakamaganda na kanyang gagawin. Kapatid, sabi niya, pautangin mo ako ng bukas lang, ibibigay ko. Yung bukas, marami palang bukas. Inabot na ng taon. Yung bukas, hindi nakabayad. Di ba't napakalaki pong pagkukulang yun? Yung ikaw ay nangako, hindi mo magawa. No? Kanya nga ang mga Kristiyano ay pinagbawalan ng Panginoon na mangako. Kung hindi ninyo magagawa, huwag kayong mangako. No? Kanya nga, pag sinabing, magkano ba yung maibibigay mo sa tiyan? Huwag mong sabihin na ipinapangako ko. Ganyan. No? Hindi. No? Huwag kayong mangako ng ganun kung hindi ninyo magagawa. Pero, kung magagawa natin, pwede. Kung magagawa mo Di ba? Kanya nga, ingat tayo sa pagsasalita. Si Herodes, ito ang kanyang ikibinagsak sa Diyos. Mayroon siyang kagalakan na makapakinig ng salita ng Diyos, subalit dahil sa kulang siya sa pananalig sa Diyos at maaring maliit yung kanyang pagtitiwala rito, hindi naging mahalaga kung ano ang kanyang sinasabi. Ang kanyang iniisip ay yung sitwasyon niya sa kalagayan. Ano yung sitwasyon niya ng mga oras na yun? Nagse-celebrate siya ng kanyang birthday. Inimbitahan niya yung mga punong mga kawal at ng mga may kilala sa kanilang lugar. No? Yun ang kanyang iniisip. At nagse-celebrate siya para sa kanyang sarili.
No? Yun din pong, yung ibig ko sabihin, mga kapatid, kapag nagse-celebrate tayo, huwag tayong tumulad kay Herodes na nagse-celebrate siya para sa kanyang sarili. No? Kanya yung reward na kanyang binabanggit doon sa anak ni Herodias ay nanggagaling sa kanya. Pero pag tayo ay nagse-celebrate tayo na may pasasalamat, yung regalo at reward ng Diyos ay manggagaling sa Kanya. Nakuha niyo po yun? Hindi sa ating sarili, kundi ito ay manggagaling sa Diyos. Yung reward. No? Si Herodes, nag-celebrate siya para sa sarili sapagkat wala naman siyang kinikilala na kanyang Diyos. No? Kanyang nga, yung reward ay ang kanyang ipinangako yung ano ang meron siya. Ano yung meron siya? Kaharian. Sabi niya, kahit kalahati ng aking kaharian ay bibigay ko sa iyo. Napakalas ng loob na siya'y mangako sapagkat ang lahat ng kanyang tinatangkilik, hindi niya pinagpagalan. Ibig sabihin, dumating lang ito sa kanya at kaya niyang ibigay ito kung ito ay hihingin sa kanya. No? Yan po ay si Herodes. No? Kanya mag-ingat po tayo doon sa ating mga pagsasalita. No? Yung mga salita natin araw-araw, ingatan po natin ito sapagkat hindi lamang si Herodes ang napahamak dito, kundi sa ating panahon ngayon, mga kapatid, ito yung inihintay at pinakikinggan ni Satan. Sa bawat salita daw na ating binibigkas, ito'y nananatili sa ere. Alam niyo yung ere? Ito po yung himpapawid. Na ang bawat salitang ito na hindi pa natutupad, hindi pa nawawala doon. At naghihintay ng pagkakataon na ito ay matupad. Yung bawat salita mo na binigkas mo ay mangyayari at mangyayari po. Yan po yung ibig ko sabihin. Kanya nga, ang tinuturo natin sa ating kapilya, yung mga anak mo, huwag mong tawaging makmak. No? O kaya, bobo. Huwag po natin tawagin yung anak nating bobo o walang kwenta. No? Kasi, kapag ganito po, sabihin mo, makmak ka, bobo ka, wala kang kwenta, ang anak mo magiging bobo at walang kwenta. Yan po yung sinasabi natin. No po? Kaya mag-ingat po tayo sapagkat lahat ng sinasabi natin ay naghihintay ng pagkakataon nang ito ay matupad. Sapagkat ang bawat salita na nanggagaling sa ating mga bibig ay mayroong kapangyarihan na mangyari ang lahat ng ito. No po? Kung pwedeng gawin ninyo, laging mayroong bless you, bless you, bless you, bless you. Gawin natin. Sapagkat ito ang mabuti. At kung ito'y binlas ng Panginoon, yung ating sarili, yung ating mga anak, yung ating pamilya, isang kagalakan at biyayang malaki sa atin ng Diyos. No? Kanya mag-ingat tayo doon sa bawat salita nating narinig. Pangatlo, piliin natin kung sino yung ating nakakasama. Piliin natin kung sino yung ating nakakasama. Kung pipili ka ng asawa, piliin mo Kristiyano. No? Pipili ka ng kaibigan, piliin mo Kristiyano. No? Huwag yung basta-basta na lang ay pakikisamahan mo. Nakikita natin ito sa mga lasenggo. No? Basta't marunong uminom ng alak, pakikisamahan. No? Kasama sa ginhawa, hindi kasama sa hirap. No? Hanggang tagayan lang. Ngayon din yung mga sugarol. No? Kasama sa sugal, pero pag ikaw ay bumagsak, wala ka ng kasangga at kasama sa buhay. Si Herodes, nagkamali siya ng pinakisamahan. No? Pinakisamahan niya ay isang maibigin sa kapangyarihan, hindi maibigin sa Diyos. Si Herodias. No? Huwag po tayo maging ganon. No? Kundi, pipili tayo
ng ating pagkikisamahan yung Kristiyano. Kaya nga, yung ating mga nakakasama sa ating mga buhay, dapat Kristiyano. Dapat yung pamilya natin ay pamilyang Kristiyano. Ano yung ibig sabihin ng pamilyang Kristiyano? Nagsasalita at gumagawa na mayroong pag-ibig. No? Kapag nagsalita, na gumawa, mayroong pag-ibig, at ang pag-ibig mayroong malasakit, at ang malasakit mayroong pagsasakripisyo para sa sarili. At nga lagi ko sinasabi, minamahal mo ba yung asawa mo pag ako'y nagkakasal? Opo. Kaya mo bang ibigay ang iyong buhay? Opo. Kaya mo bang pag siya'y sasaksakin, ihaharang mo yung sarili mo? Opo. Alam niyo yung mga kinakasal, laging opo yan eh. Walang hindi. Opo. Pero sa pagkakatuparan ng lahat ng kanyang sinabi na opo, ay nagiging napakahirap para sa kanya. Kanya mahalaga po, kapag tayo ay nag-aasawa o pipili ng makakasama, magiging kaibigan at kasama sa buhay, piliin natin ang pagiging o yung mga Kristiyano. Katulad nating lahat na narito, napakaganda ng ating nagiging sitwasyon at ating mga relasyon dahil tayo ay mga Kristiyano. Ang pamilya mo dapat Kristiyano. No, yun ang importante. At banguli, huwag tayong maibigin sa mga material na bagay. Ang utos ng Diyos, huwag kayong magpakayaman, no, para sa inyong mga sarili, no? Kasi yung kayamanan ay mga bagay na nagdadala sa mga tao ng pagkakasala. Kapag marami daw ang pera mo, mas malapit ka sa pagkakasala. Mabuti pa yung wala, nakakaiwas sa pagkakasala. No? Tingnan niyo yung mga lalaki, no? Pagka maraming pera yan, laging buti na lang, COVID ngayon, no? Pag maraming pera yan, nagyayaan sila ni kumpare. Saan sila pupunta? Sa beer house. Sa beer house, mayroong chicks, mayroong beer. Ano po? Merong bitchoke. No? Doon nagyayaan. Yung iba naman, hindi sa inuman, kundi nagyayaan sa sugal. Pag linggo, ay may sabong. Buti na lang, COVID po ngayon. No? Mas maraming tao sa sabungan kaysa doon sa simbahan. Bakit? Pinipili ng tao dahil mayroong silang pera, no? Yung paglalagyan ng kanilang pera. Kanya nga, ang utos sa atin, huwag tayong magpakayaman dahil ang kayamanan ay isang ugat ng pagkakasala. Hindi lamang ito, yung kayamanan kasi ay hindi natin madadala doon sa kabilang buhay. No? Hindi mo naman madadala yan eh. No? Kanya nga, pag may pera ka, yung labis po, mayroon ka sinip para sa anumang mangyari, mayroon kang bangko, pero yung sobra, itulong mo sa mga nangangailangan. Huwag sinabing itago natin lahat yan. No po? Kundi, itulong natin sa mga nangangailangan. Kanya nga, anong sinasabi ng Lord? Maging masagana kayo upang mayroong kayong maitulong sa mga nangangailangan. Gusto na Lord, sumagana ang ating buhay, hindi upang itago natin sa igaan yung lahat ng pera o ilagay dun sa paradol. No? Kundi upang mayroong tayong magamit para sa mga nangangailangan. Sino ba nangangailangan na dapat nating tulungan? Una, siyempre, yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Number 1 lagi yan. Hindi yung tutulong ka sa outside, no? Yung mga kapatid mo sa pananampalataya ay nangangailangan. Ganun ang ginawa ng mga alagad. Nung unang mga panahon, hindi lamang sila tumulong, kundi ibinenta yung kanilang mga ari-arian upang ang mga pangangailangan ng mga kapatiran sa iglesia ay matugunan. No? Binenta nila yung mga ari-ari nila at sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. No? Hindi sila naging maibigin dun sa mga material na bagay. Ang lagi nagbibigay ng stress sa tao ay ang kawalan ng pera. Pag daw walang pera yung tao, stress.
Sino po yung ganon? Sino yung nakaranas ng ganon? Kapag wala kang pera, naguguluhan ka, hindi mo alam bakit. Isip ka na ng isip. Dahil wala kang pera. Hindi daw po, dapat itun natin ang ating mga kaisipan at paningin sa mga material na bagay na ito. Kundi, saan natin itutuon ang ating sarili? Sa Diyos na pinanggagalingan ng tunay na buhay. Yung buhay mo sa Diyos. No? Yun ang pinanggagalingan ng tunay na buhay. At yung Diyos din na yan, itong ating Diyos, ang siyang makakasama natin sa buhay na walang gan. Hindi ang pera. Ang pera dito lang sa lupa. Pagdating doon sa langit, hindi na uso ang pera. No? Hindi ka nagagamit ng pera. No? Dito lang sa Pilipinas po yung pera natin. No po? Pag pinagbili mo sa Amerika, hindi tatanggapin. No? Dito lang sa ating bansa. Ang ibig kong sabihin, mga kapatid, no? Sa langit, walang pera. Walang kayamanan. Ang kayamanan natin ay ang Diyos. Yung ating pananalig, yung ating pananampalataya sa Kanya. Ito mga tatlong tao na ito ay naging bigo sa kanilang buhay. Sapagkat hindi nila pinili ang lalong higit na mabuti, ang manalig at ang manampalataya sa Diyos. Tumulad tayo kay John the Baptist, no? Nakahandang mamatay para sa Diyos. Nakahandang ibigay ang kanyang buhay para sa Diyos. Kayo po ba nakahandang mamatay para sa Diyos? Sino po yung handang mamatay para sa Diyos? Taas ang kamay. Wala po. Ano? Mayroong isa po. No? Nakahanda kang mamatay para sa Diyos. Si John the Baptist, nung gawin niya ang kanyang katungkulan na iniutos ng Diyos sa kanya, nangaral siya na may katotohanan, na walang kinikilingan. Ika nga yung bato-bato sa langit, ang tamaan huwag magalit. Kundi, ang tamaan gamitin niya itong inspirasyon upang baguhin ang kanyang buhay. Ang tunay na anak ng Diyos ay nagpapahayag na may katotohanan ng lahat ng salita ng Diyos na walang kinikilingan. Hindi niya tiningnan ang kalagayan ni Herodes. Sino ba si Herodes? Hari. No? Hindi siya natakot. Ang sabi niya, hindi makatuwid na kunin mo ang asawa ng iyong kapatid. Sabi niya kay Herodes, hari ito. Bakit ito'y naging dahilan ng kanyang pagbubuhis ng kanyang buhay? Sapagkat upang mapatahimik si John the Baptist, ano ang ginawa ni Herodes? Pinakulong niya ito. Pinakulong niya. Upang hindi na marinig ng mga tao ang kanyang mga gawang mali. Di ba't ganun po yung mga tao? Kapag sinasabi mo yung totoo, demanda ka at sasabihin sa'yo, libel. Hindi totoo yung sinasabi, kahit totoo. No? Gagamit ng mga witness. Hindi totoo yung sinasabi. No? Alam niyo, yung totoo sa ating panahon ngayon, hindi nagiging totoo kung walang witness. Pag hindi ka nahuli ng akto, walang totoo. Walang umaamin ng kasalanan. Tanungin niyo yung mga asawa ninyo. Umaamin ba yan ng kasalanan? Di ba? Di ba? Kapag gumagawa ng mali. Pero alam ko dito, wala naman na ganun. No? Wala tayong itinatago. At tayo ay tapat sa ating mga asawa. No? Hindi tayo nagdidemanda ng libel. No? Hindi tayo nagsisinungaling upang patutuhanan ng mali yung ating ginagawa. Pero si Herodes ay pinakulong niya si John the Baptist upang protektahan ang kanyang kahihiyan. No? Upang protektahan yung bibig ni John the Baptist. Kasi wala pong itinatago si John the Baptist eh. Nakahanda siya anumang mangyari. Yun ang napakaganda doon sa anak ng Diyos. Kay John the Baptist. No? Natupad niya ng buong-buo ang lahat ng kalooban ng Diyos na kanyang dapat gawin at ipamuhay.
willing siyang mamatay. At nangyari nga, nang sumayaw ang anak ni Herodias, ay pinugutan siya ng ulo. No. Yun ang hinahanap na tunay na pananalig ng Diyos sa atin. Nakahanda tayong ibuwis at ibigay ang ating buhay alang-alang sa Diyos. Ano ang sinasabi sa John 11? Ang sino mang nananalig at nananampalataya sa akin, hindi na siya mamamatay. Ang Panginoon sa Kristo, namatay siya in 3 days para tubusin ang ating mga kasalanan. Pero alam niyo, bakit siya nabuhay na maguli? Sapagkat sa Diyos, walang kamatayan. Ang Diyos po, walang kamatayan. Yung ating Diyos. At itinakda ng Diyos na tayo mga mananampalataya ay maging ganun din. Ang walang kamatayan. Na tayo ay maaaring matulad sa Kanya, mamatay sandali o pumigit sandali, pero dahil sa ating kaugnayan sa Kanya, yung relasyon natin sa Kanya, yung pagkaugnay natin sa Kanya, kung paanong siya'y nabuhay na maguli. Dahil wala siyang kamatayan, ganun din tayo. Dahil sa ating kaugnayan, dahil wala tayong kamatayan, ay tayo'y mabubuhay na maguli. Naniniwala po ba kayo doon? Wala kang kamatayan. Pag sabi nga sa iyong katabi, wala kang kamatayan. Amen po ba? Parang mahina. Amen po ba? Amen. Kasi aminin natin dapat. Angkinin natin. No? Tayo ay walang kamatayan dahil sa ating relasyon at kaugnayan sa Diyos. Kanya yung kamatayan, huwag nating katakutan. Si John the Baptist, hindi siya natakot sa kamatayan sapagkat alam niya wala siyang kamatayan dahil sa kanyang kaugnayan sa Diyos. Dapat ganun din po tayo. Angkinin natin ito. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay wala ng kamatayan. Pipikit ka lang at pagkagising mo, buhay ka na. Kasama mo na yung Diyos. Yun ang totoo. Kanya nga tayo ay hindi natin kinatatakutan na namang sakit na dumarating. Mamatay ka, sandali lang yun. Pero mabubuhay ka maguli na sa piling ng Diyos. Ano ang pipiliin mo? Sa buhay na ito, kinatatakutan natin yung COVID. Marami mga tao hindi nagsimba. Bakit? Takot sa COVID. Pero nakikita natin yung mga ibang iglesia natin, yung mga bata, nagkalat sa iglesia. Di ba? Sino po yung nanonood ng mga YouTube po, yung mga FB ng mga iglesia natin? Si Pastor Bata, makikita mo, nagkalat sa mga bata. Yung pinanggalingan kong iglesia, nagkalat sa mga bata. Bakit? Sapagat ang Kristiyano, hindi niya kinatatakutan ang kamatayan. Nakahanda siya mamatay kung para sa Panginoon. Nakahanda siyang ibigay ang kanyang buhay para sa Panginoon. Yun po yung Kristiyano. Kanya nga sa talata na ating mga binasa, kung mayroon tayong gagayahin at tutularan, ito ay si John Lee Baptist. Ang kaya nating ibigay ang ating sarili para sa Diyos. Pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.